Pihikan kung sa pihikan si Megan kaya naman sa edad ng 24, hindi pa siya nagkakanobyo minsan man. Pero nang ipakilala sa kanya ng isang pinsan, si Joseph Sijuko, nakita niya lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki. And wait, there's more. He was totally every girl's dream. Matalino, maalaga, gwapo, isang piloto, bilyonaryo, at higit sa lahat, kasundo niya sa maraming bagay. Pasadong-pasado na ito para maging unang boyfriend niya. Ano pang hahanapin, hindi ba? Kaya lang, may sabit to, at Grace yata ang pangalan. Hindi pa nga nagsisimula ang kwento, patapos na kaagad. But wait, there's more. Sabi nga nila, may mga taong pinagtagpo pero hindi tinadhana. Maaaring sumubok at kung hindi kayo nag-click, edi magpaubaya. Ating tunghayan, paano pagtatagpuin ng mga bituin ang tadhana sa pagitan ni Megan at ni Joseph. Ang simula. Ano na, Megan? Wala ka pa bang boyfriend? For the end time nung gabing iyon, umiling si Megan and Daya bilang sagot. Sa lagay na yon, pasimula pa lang ang birthday party ng kanyang pinsan na si Mitzi, na isang flight attendant. Sa katunayan, hindi pa dumarating ang babae dahil about an hour ago, kalilipad pa lamang ng sinakyan nitong eroplano mula sa Bangkok. At sa tansya niya, mga 3 oras pa bago ito makarating sa bahay sa Diliman. Yun ang nga bang ayaw niya kapag umaattend ng parties kasama ng pamilya eh. Wala na silang ibang maitanong sa kanya, kundi tungkol sa love life niya na non-existent for the longest time. Paulit-ulit na lang. Aba, ay maganda ka naman. Bakit ba hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Baka sinusupladahan mo. Lord, send me a lover. Lihim na himutok niya. Auntie, ang bait-bait ko kaya. Kaya lang siguro po, nararamdaman nila bago pa man ako ligawan na maorirat ang mga kamag-anak ko. Sinabayan niya pa ng walkout pagkasabi nun. Pero ngumiti muna siya sa tiyahin para kunwari, hindi siya naiinis at mukhang nagbibiro lang. Baka makakusahan pa siya na walang galang sa matatanda. Paglabas niya sa garden, pabagsak siyang naupo sa swing na naroon. Mabuti na lang walang tao. Baka masinghalan niya dahil napipiko na talaga siya. Inlapag niya ang hawak na baso ng strawberry wine at saka dahan-dahan, idinuya ng sarili para maaliw. Gusto na niyang umuwi. Nakakapagod mag-explain. Ano naman kasi kung wala pa siyang boyfriend? Curse ba yon? Hindi rin naman yun batayan para maging successful sa buhay. Masaya ko meron, bakit nga ba hindi? Pero nakaka-enjoy rin namang maging single. Huminga siya ng malalim. Nakakapagod mag-isip kung bakit nga ba 24 na siya wala pa siyang nakakarelasyon. Mabait, may angking talino at maganda siya. Sabi nga ng mga kamag-anak at kaibigan niya. Hindi man siya gaanong matangkad, maganda ang hubog ng katawan niya at binayayaan siya ng mamula-mulang kutis na singkinis ng sasanggol. Her round, dark, expressive eyes complement the large curls of her hair na parang buhok ni Meg Ryan. Hindi naman sa walang nanliligaw sa kanya, kaya lang she must admit, medyo mapili siya. Medyo lang naman. Katwiran niya mas sumabang umasam ng boyfriend na pang fairy tale romance. After all, kung mauwi sa magandang relasyon nilang dalawa at kakasamahin niya yung habang buhay, aba, dapat ang piliin niya yung tipong hindi siya heart attack tuwing gigising siya sa umaga. O kaya yung bago matulog sa gabi, hindi niya kailangan magtaka at maiyak kung bakit may katabi siyang syokoy. So far, dahil sa swerte niya sa mga lalaki, lahat na nakilala niyang fairy tale hero, either may asawa na, kamag-anak niya, masyadong bata, o kaya naman bading. Meg! Narinig niyang may sumigaw mula sa loob ng bahay bago lumabas ang may-ari noon. Mitzi Kels! Tumayo siya para humalik sa pinsan. Happy birthday! Namiss kita. Niyakap siya nito. Isama mo kasi ako kapag may flight ka. Biro niya. Oo nga eh. Inakbayan siya nito para igiya pabalik sa loob ng bahay. Halika, kain na tayo. Gutom na ako eh. Sa lahat na magpipinsan, silang dalawa talaga ang close. Noong mga bata pa kasi sila, parati itong iniiwan ng mga magulang sa bahay nila. Kinalakhanan nila ang pagturing sa isa't isa bilang kapatid dahil pareho silang solong anak. So, bakit ka nga nag-iisa sa labas? Muli itong nagtanong nang makaupo sila sa harap ng mesa. Kasi naman, pinatirik niya ang mga mata, pero sapat yon para maintindihan siya ng kausap. Umaarya na naman sila.
Like, mula pa dumating ako. She jabbed at a piece of potato in her plate. I swear, isang pang beses na umiling ako, malalaglag na yung ulo ko, parang light bulb na natatanggal sa socket. Tumawa to ng malakas. Grabe Kaz, you're so priceless. Muli siya nitong niyakap. Noon niya napansin ng isang bisita na tila kakarating lang. Oh, wow! Bulong niya, her eyes dilated. Sigurado siyang hindi nila kamag-anak yon. Hindi pa niya naaalalang nakita niya ito sa kahit anong gathering nila. At hindi mahirap tandaan ang mukhang yon. Ang ganun ba naman kagwapo, makakalimutan ng kahit sino? Ibinaba niyang tingin, humawak sa dibdib. Parang naninikip iyon bigla. Huy, napano ka? Concern na tanong ng kaharap. Naiisip nito na baka nabubulunan siya or baka nakakita ng multo. Nang itaas niyang muli ang ulo, eksaktong napato ng mga mata ng lalaki sa direksyon niya. Ngumiti ito. Yung tipong ngiti na may bahid ng pagkakakilanlang. Sus Mariosep, sobrang swerte ko pa that I know this guy. Self-consciously, ginantihan niya ng ngiti nito pero bago siya makakaway, lumingon si Mitzi sa tinitingnan niya at saka excited na lumapit sa lalaki. Joseph, you made it! Salubong nito. Anak ng tokong kamalasan naman na. Minsan lang siya makapag-project, hindi pa pala siya ang pakay. Halika, I want you to meet my cousin. Hinatak ito ni Mitzi papalapit sa kanya. Nakaramdam siya ng momentary panic na parang gusto niyang tumakbo papalayo. Pero weird yon at di niya may papaliwanag ang ganong behavior sa pinsan. This is Megan. Meg, meet Joseph si Juko. Hello, Megan. In-extend nito ang kamay sa kanya, kasabay ng ngiti, at parang ninako nito lahat ng hangin sa buong katawan niya. Grabe naman ang ngiting iyon. Bagay na bagay sa commercial ng toothpaste. With just one smile, you take my breath away. Para rin gusto niyang ituloy gawin ang kasunod na lyrics. So hold me close, and say you'll stay with me now. Hi, she said brightly habang kinakamayan to. Hindi na siya nag-attempt tumayo dahil nanghihina ang mga tuhod niya. Nakakahiya kung bigla siyang mag-collapse. Kailangan nga lang niyang tumingala dahil nakakapatangkad ng lalaki. She noted the white uniform na may mga nakabordang simbolo sa magkabilang balikat, sa kwelyo at sa kaliwang bahagi ng dibdib. Dibdib? Sus Mariosep? Ano kayang pakiramdam umunan sa dibdib ng lalaking to? Hindi hapet ang uniforme nito, pero bakat doon ang kung anong binabalutan ng damit. Are you from the Air Force? Tanong niya. Nope, iling nito. Nakapaskil pa rin ang ngiti sa labi. But I am a pilot. Wala naman sigurong pilot at teenager. Pwede. Mabilis siyang sumulyap sa kamay nito. May suot tong college ring pero walang plain band. Single pa. Unless it should turn out na bading na naman to. Pero parang hindi eh. Dahil hindi pumipinantik ang mga daliri o kaya ang balakang nito. Or worse, baka engaged. Shit! Halika Peps, kain ka muna. Meg, excuse lang saglit ha. Bago tuluyang tumalikod, kinindatan siya ng pinsan at kakaiba ang ngiting ibinalik nito sa kanya. Alam niya may kahulugan iyon. Kung ano, hindi niya masigurado. Until it chismis sa kanya na isa pala nilang pinsan. Ate Meg, yun ba yung Joseph? Kalabit nito. Oo, bakit? Kilala mo? Nakita niyang kinilig muna ito bago sumagot. Not personally, pero nabanggit minsan ni Ate Mitzi na may irireto daw siya na piloto. Joseph daw ang pangalan. Ha? Napalinga siya sa kinaroroonan ng mga ito. Sigurado ka? Oo naman. Tumayo ito na makitang pababalik na ang kanilang pinag-uusapan. Galingan mo ate ha? Pwedeng pwede. May awa si Lord. Here, dito ka. Hinatak ni Mitzi para maupo sa tabi niya ang binata, saka inumpisa ng pagsisales talk. Alam mo ba, Meg, sa batch ni na Peps, siya ang pinakabata pero siyang nag-top? Talaga? Yeah. Medyo humina ang boses nito. Masipag lang ako siguro mag-aral, tsaka masunurin sa instructions. Jackpot? Gusto niya yata tong mahalin, pero she held herself in check. Ayaw niya munang mahalata nito na na-excite siya. Hindi maganda ang impression na ready and willing sa unang pagkakakilala pa lamang. Ilang taon ka nun? Itinuunan niya ang buong atensyon dito. Mga 10 years ago na yon, I was 21. Peps, sumingit muli si Mitzi. Kwento mo kay Meg kung bakit ka nag-aral maging pilot.
Naghibit muna to ng balikat. My dad is a pilot. Sa kanya ko nakuha yung love for flying. Actually, me and an older brother. Tapos my dad's family owns mga 4 na Cessna. Nag-charter kami ng flights. Parang nai-imagine niya ngayon si Michael Bubble. Come fly with me. Let's fly. Let's fly away. Wow! Frustration ko yan. Muli siyang nag-scoop ng kanin at ulam sa kutsara at isinubo yon habang unconsciously nagpa-flutter ang eyelashes niya. How is that? Gusto ko sana maging flight attendant. Kaya lang, unang-una, hindi ako marunong lumangoy. At sabi nung nag-interview sa akin, wala daw akong matutuntungan na apple box sa loob ng eroplano para maabot ko yung overhead compartments. Natawa to sa sinabi niya. So, sa travel agency ka na lang nag-work. Sumubo ito ng seafood kare-kare. Sarap nito ah. Sinong nagluto? Siya naman ang natawa. Maraming chef sa malayong kusina na kung tawagin, Barrio Fiesta. Muntik na tong masamid dahil kasabay ng joke niya ang paglunok nito ng pagkain. Sorry, inabutan niya to ng baso ng juice. Megan, hindi ka ba masyadong okay sa akin? Tanong nito, kumikislap ang mga mata. Ha? Kasi hindi pa tayo nagtatagal magkakilala. Parang may intensyon ka ng patayin ako? Ala, hindi ko sadya. Nakatitig to sa kanya. Naglalaro ang magandang ngiti sa mga labi. Hindi niya sigurado pero parang sa ngiting iyon, siya lang nakikita nito sa buong kwarto. At parang wala rin siyang nakikitang iba kung di ito. Guys, tingin dito! Isang boses ang pumukaw sa saglit na iyon. Pagharap nila ay kumislap ang flash ng isang kamera. Sakalang niya nakitang si Mitzi palang kumuha ng litrato. Paano to nakaalis sa tabi nila nang hindi niya napapansin? Bago ang sandaling iyon, Joseph was going to attend the birthday party of a friend, isang flight attendant na na-meet niya sometime ago sa Batanes nung minsang may trip siya. Nagbabakasyon to roon kasamang boyfriend nito na si Benjamin. Naging malapit siya sa kanila dahil apparently, kapatid na isang kabarkada niya si Benj. Nabanggit noon ni Mitzi sa kanya ang ipakikilalang pinsan nito. Maganda raw, very outgoing, at hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. At parang bagay nga raw sila sa looks and personality. Pumayag siya, wala namang mawawala. Single naman siya, unattached, at kahit bumalaking posibilidad din naman na kahit sa mata ng iba bagay siya rito, may mga aspetong hindi magkiklik sa kanila. Sabi nga, one can never have too many friends. Kaya lang, parati naman silang nawawalan ng pagkakataon para magkita-kita. Kung hindi siyang may flight, si Mitzi ang meron. O kung hindi, yung si Megan mismo ang out of town. Hanggang sa dumating nga ang gabing iyon. Muntik pa siyang di makarating. Nadelay ang flight niya pabalik ng Manila from Caticlan. Mabuti na lang, ang sasakyan niyang iniwan sa hangar ay motorsiklo. It made it easier for him to negotiate the traffic coming from the airport. Maraming tao sa bahay pagpasok niya. Hinahanap niya si Mitzi nang mapatuon ang tingin niya sa isang babaeng nakaupo sa harap ng hapag. Hanggang balikat ang kulot na buhok nito. Mamula-mula ang mga labing hugis puso at misteryosong ngiting nagpatigil sa tibok ng puso niya. Dumako sa kanyang bilugang mga mata nito pagkatapos. Parang nahigop siya ng buhawi. You made it! Salubong ni Mitzi sa kanya. Yeah, and I'm glad that I did, sagot niya. Nakatingin pa rin sa kausap nito kanina. Kung ang babaeng yun ay papakilala sa kanya, he was more than glad he made it. Magaan ang personality ng dalaga. He enjoyed her company immensely. Habang lumalalim ang kwentuhan, he found himself becoming more and more enchanted with her. Pero parang wala naman tong romantic interest sa kanya. Baka nagkamali si Mitzi. Hindi yata tipo ni Megan akong naghahanap ng isang karelasyon. He sighed. Baka matagal-tagal na suyuan ito. Pigil na pigil siyang kumandirit sa tuwa na makitang kumakaway sa kanya si Joseph mula pa sa kabilang side ng lobby ng RCBC Theater. Manonood sila ng premiere ng movie version ng Mamma Mia at dahil malilate siya ng dating, sinabi niyang doon na sila magkita para hindi na komplikado pa. Hey! Niyakap siya nito at saka hinalikan sa pisngi bilang pagbati. Nag-dinner ka na? Hindi pa eh. Sabi niya sabay lingon sa mini resto bar doon. Baka we could get a sandwich or something? Sige, gutom na rin ako eh. Kaswal na umakbay ito para igiya siya papunta roon. Mag-dinner na lang tayo ng mas matino pagkatapos ng show. Maybe sa Shang? Sure.
Sabi niya dito pagkatapos kumagat sa isang pastrami sandwich. Hindi lang Broadway musicals ang pareho nilang interes. They like classical music, ballet, dinner by candlelight, maglakad sa mall para makapagpalamig. Pareho nilang paboritong maglaro ng board games, magkape, kumain ng chocolate chip pancake with peanut butter and syrup sa pancake house. Mula nang magkakilala sila ilang buwan na nakakaraan, halos lahat ng pareho nilang hilig na gawa na nilang magkasama ng maraming beses. Katwiran nila, they have so much fun doing these things with each other kesa kung ibang kasama nila. Besides, they both seem to always have time to do things together. Napanood ko to sa Broadway, pero gusto kong makita ang interpretation ni Meryl Streep. I am not so sure she can sing pero baka naman madala ng acting. Komento nito. Wow! I've never been to New York, although nakarating na ako sa London. High school pa ako noon, panahon ng Miss Saigon. Hindi lang ako nakapanood kasi parang 10 days out of 2 weeks na nandun ako. I was sick. Ayun tuloy, dinaanan ko lang yung Drury Lane nung pauwi na ako. Kainis? Sakitin ka ba? Napakunot ang noon nito. Hindi naman, pero kapag nagkasakit ako talagang bagsak. Kalaban ko sobrang lamig, kahit hindi dalang weather, kahit sa air conditioning. Kaya ako parating may dalang jacket or coat, paliwanag niya. So, nasaan ang coat mo ngayon? Napansin nito na ang dala niya lang handbag at panyo. Oh no! Napapalatak siya. I left it in the cab. Sa Hong Kong ko pa binili yun eh. Saka ingot-ingota naman talaga. Mabuti sana kung sa sariling kotse niya yung naiwan eh. Coding siya kaya siya nakataksi. Then, announcement na ba yun? Saglit tong nakinig at saka tumango. Ala, wala kayang mabibilhan? Ito na lang coat ko ang isuot mo. Putol nito sa sasabihin niya. Ibinalabal nito sa kanya ang hinabad na overcoat. Kung kulang pa yan, pwede pa kitang ihug. Hug? As in embrace? Ang aga naman yatang pakilig nito. Tara, baka mapagsarhan tayo. Inawakan nito ang kanyang kamay at sabay silang pumasok sa tanghalan. He did not let go of her hand the whole time. Mabuti na lamang entranced siya ng gusto sa pinapanood dahil kung hindi, baka mapahilig siya sa balikat nito with matching contented sigh nang di namamalayan at di pa siya handang magpakita ng love sickness sa lalaking to. As expected, naiyak siya. May pagkaiyakin naman talaga siya kung tutuusin. Ang ending, nakahilig na nga siya sa balikat ng binata dahil inaalo siya nito. Crying shoulder lang ang peg. Somewhere sa gitna ng kanilang pinanonood, naramdaman niyang kumilos ito. Inilabas ito ang cellphone mula sa bulsa. Binasang message na kapapasok lang. Pagsilip niya sa mukha nito, nakakunot ang noon nito at tiimbagang na umiiling. Meg, sandali. I have to make a call. Bulong nito sa kanya bago tumayo at lumabas. Mabuti na lang sa aisle sila nakaupo. Sure, no problem. She whispered back. Pagbalik daw po lang ito, patalong ko sa tabi niya. Meg, please don't hate me. Something wrong? Iniyuko niya ang ulo. My friend Grace called. Sobra siyang upset about something. I needed to see what's going on. Ha? Bahagya rin siyang nataranta. Sige, go. I'll be fine. Sure? Sinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Pinisil niya ang bisig nito. Oo naman. I'm really sorry, Meg. Mabawi ako, ha? Ngayon lang to. Humalik ito sa gilid ng ulo niya bilang paalam. Ingat kapag uwi. Yup, ingat ka din. Pinagmasdan niya ito habang paalis. Sana, that Grace person was not in any deep trouble. Talaga namang kaabang-abang ang love story na ito. Maagang kilig, pero maaga din ang tinik. Ating aabangan ang mga susunod pang kabanata.